Isang taktika lamang umano para pigilan si Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kasi alam naman natin to eh. Kumbaga, pag natanggal ang Vice Presidente sa pwesto ay hindi na ito maaaring tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Posible niya ayon si Senator Robin Padilla ang isasalang nila sa pagkapresidente o para tumakbo sa pagkapresidente. Kasi ganito eh, Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ah! Magandang hapon na sa inyong lahat. Today is December 8, araw ng linggo. Para doon sa mga nagpapahinga, magkinig muna dito sa ating programa. Kung saan pag-usapan at talakayin pa rin natin itong impeachment laban kaya BP Sara Inday Duterte. Yung mga bago lang dito sa channel natin, please do not forget na mag-subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Twice a day po tayo nag-upload regarding local and international at national pala, na mga news and current issues na nangyayari dito sa Pilipinas. Saka na yung abroad. Dito muna tayo sa Pilipinas, di ba? Tapos, syempre, shoutout sa lahat ng mga viewers natin na mga Iskonian at pati rin yung mga viewers natin na mga DDS supporter o yung mga Dutertes supporter natin. Syempre, huwag natin kakalimutan yan. At higit sa lahat, attendance check muna tayo. Para malaman natin kung saan umaabot yung vlog natin, please comment down below. Example, watching from Saudi, watching from Qatar. Ang dami ko, yung unang video natin, ang daming nag-reply, ang daming nag-comment kung saan lupalop. At least nalaman natin na kung saan na umaabot pala yung videos natin o yung vlog natin. Kaya attendance check, comment down below kung saan lupalop bang kayo naroroon at nanonood ng ating vlog. Etong araw na to, pag-usapan natin. Pasensya na kung linggo ngayon. Dapat nagpapahinga kayo pero hindi natin mapalagpas to kasi medyo kakapasok lang nito ng December 6 sa ABS-CBN. Nakapublish to o hindi sa akin galing to. Bagamat nakita nyo na sa ating thumbnail, yun na nga ang pinaka parang ano yun parang backup plan B o worst comes to worst. Yan, kumbaga. Kasi parang sinabi niya Attorney Salvador Panelo na taktika. Well, obviously, taktika lang naman yung impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Ano yan? Common knowledge yan. Alam natin yan na style o taktika o strategy yung ginagawa nila. Kasi, ito, according to sa ABS-CBN News na published to ng December 6. Ito, basahin natin. Isang taktika lamang umano para pigilan si Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kasi alam naman natin to kumbaga open book to na alam natin na si BP Inday Sara Duterte tatakbo talaga sa 2028 presidential election. Kumbaga open yan, hindi naman lihim yan, hindi naman sinekreto yan, hindi naman talaga hindi naman nilihim. Kumbaga hindi aware ang taong bayan, alam ng taong bayan na talagang tatakbo si Sara Inday Duterte sa pagkapangulo sa 2028, di ba? Ano yan? Kumbaga hindi nilihim yan, di ba? Kaya naghain sila ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ito si attorney. Dilaw man o kaliwa o kaalyado man ng presidente, magsasama-sama yan. Dahil sa isa lang ang kalaban nila. Si BP. Di ganun kalupit. Di ba ganun kalupit si BP Inday Sara Duterte na yung dilaw, kaliwa. Baka sumali pa yung ano rito, yung kakapink yung mga kaalyado ni presidente. Gusto talaga siyang patumba. Gusto talaga siyang i-impeach. Gusto talaga siyang mawala sa listahan. Kasi nga naman, pag na-impeach si Sara Duterte, hindi na siya makakatakbo. Ito sinabi rito. Dagdag pa niya, wala raw pakinabang ang impeachment sa mamamayang Pilipino at dapat ay sampahan na lamang ng criminal case si Duterte. Kasi daw, pag natanggal ang vice-presidente sa pwesto ay hindi na ito maaaring tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Kung maganap ito, posible niya ayon si Senator
Robin Padilla ang isasalang nila sa pagkapresidente o para tumakbo sa pagkapresidente. Kasi ganito eh, may unang video o interview si Attorney Sal Panelo na kung hindi na daw ang gagawin daw nila, kinakausap daw niya si Rodrigo Roa Duterte na tumakbo sa pagkasenador sa 2025, which is next year. Ngayon, sa 2028 daw, si BP Sara ang tatakbo ng pagkapresidente, tapos ang vice naman niya si Roa Duterte, yung tatay niya. O so Duterte 28. Wala pang impeachment complaint noon. Ngayon, nagkaroon na ng impeachment complaint, dalawa na, ongoing na yung pangatlo. Tinatrabaho na Di ba nga sabi ko, tinatrabaho na ng mga balisaw-saw yan. Di ba? So, worst come to worst, ang parang ilalatag nila ngayon, iinom nga muna ako ng kape. Ang ilalatag nila ngayon, si BP Sara, kung halimbawang may impeach, halimbawa lang according to kay Panelo, kay Sal, Attorney Sal Panelo, kung may impeach si Sara, si Robin Padilla ang ipapatakbo nila sa pagka-presidente sa 2028. Ayan. Kapag na-disqualify nyo yan, ang iniisip namin ni Pangulong Duterte, na si Robin Padilla ang ilalaban namin sa inyo. Pahayag ni Panelo. Sinabihan na umano nila si Padilla sa planong ito. Di ba? Mahihirapan rin daw ang lalaban kay Robin. Lalo't taglay umano nito ang katangian ng isang leader tulad ng common sense, pagiging mapagkakumbaba at hindi korap na tao ayon kay Panelo. Mga alias o alias sa confidential fund receipt, ipinagtanggol din niya ang mga paggamit sa iba't ibang pangalan sa mga resibo na isinumite sa opisina ng Vice Presidente. Anya, tinawag itong confidential fund dahil ginagamit ito laban sa mga kalaban ng Estado. Kung ikaw ba naman kalaban, ilalagay mo ba yung buong pangalan mo? Baka mapatay ka. O nga naman, di ba? Makes sense. Hindi pwedeng ibigay ang informasyon, kaya nga confidential fund laban sa mga kalaban ng Estado, sabi ni Panelo. Kinontra naman na may bagong alyansa makabayan o yung bayan, President Renato Reyes Jr. ang pahayag ni Panelo sa pagsabing may matibay na dahilan sa pagkahain ng impeachment labang kay Duterte. Ano na lang yan, di ba? Ayon kay Reyes, pera ng taong bayan ang ginastos at hindi na maipaliwanag kung saan ito napunta. Parang tabingi. Hindi tamang paggamit ng pondo, dapat may pananagutan yon. Sinong taxpayer ang nakakita na hindi natin alam kung paano ginastos at dinoktor yung disqualification, depensa nito. O yan yung sagutan ni Panelo sa kanitong ni Renato Reyes. O ayon to sa ABS-CBN News. Ngayon may video rito na galing din sa SMNI. Ito naman patungkol din sa impeachment. Ito yan. Pero bago yan, syempre, pag-usapan natin yung worst comes to worst, si Robin Padilla yung isasalang nila. Na parang ganun din yun, PDP laban din yun. Kilala naman natin si Robin Padilla, sila Bato, sila Bongo, talagang mga talagang Duterte talaga to. So, syempre, kaalyado di ba? Alyado, syempre, ang ibabato mo, syempre, kaalyado mo rin, di ba? Hindi naman pwede magbato ka ng ibang kaalyado. Ito naman worst comes to worst lang. Pero syempre, may mga chismis nga na yung impeachment complaint, mayroong time constraint. What I mean by that is, kasi election period next year So maraming, according kay Senator Chis Escudero, na pagka nakalusot nga, yung sa Senado, di ba, ang sinasabi, 16 vote para ma-impeach, ma-convict si BP Sara. Pero ang kailangan lang ni BP Sara na 8 boto na not guilty para ma-abstain at manatili sa pwesto etong si BP Inday Sara. Malinaw, di ba? Pero syempre, yung mga kalaban o yung mga binabalisaw-saw dyan, syempre, pipilitin nila yan. Kaya nga tanggap na ni Atty. Sal Panelo na aabot daw talaga sa Senado. Aabot. Talagang pag tinrabaho, tatrabahuhin talaga. Kasi nga, according nga kay Chis Escudero, pag pumasok sa kanila, wala silang choice, kundi trabahuhin. Kasi
Trabaho nga nila, trabaho nila yon. So gagawin nila yon. So ang mangyayari lang nito, sabi pa nga ni Chis Escudero doon sa kapiyan sa Senado na baka kung maaapektuhan man yung mga election period ng mga re-electionist na mga senador, baka mag-online na lang sila. Online election period. Kanya-kanyang diskarte ko. Baga, hindi naman makakatanggihan kasi trabaho nila yon. During that time, senador pa rin naman sila. Kaya talagang tatrabahuhin nila yan. Ano yan? Sinasabi ni na majority, pag-uusapan pa yan, pagboboto pa yan ng majority. Kung kailan yung session na gagawin. Since na election period nga, maaaring madaliin o hindi maaaring madaliin kasi ang dami nilang gagawin bukod pa doon na election period pa pag-uusapan daw nila yan. Yun ito panoorin natin itong galing sa SMNI. Patungkol pa rin to sa impeachment na nakahain dito kay BP Inday Sara. Sahin at makibalita tayo sa isa po sa mga batikang abogado sa Pilipinas at ngayon tumatakbong senador sa lalim po ng PDP Laban. Mahaba-haba rin ito naging abogado ng isa sa mga dating presidente ng Pilipinas, former President Gloria Arroyo. Walang iba kundi si Attorney Raul Lambino. Attorney, good evening sa Advance MJ sa SMN Nightline News. Live po tayo buong Pilipinas. Magandang gabi, Edmar, at magandang gabi po sa ating mga minamahal na kababayan sa buong Pilipinas. At sa lahat na nakikinig na ating mga kababayan na sa panig ng ibang bahagi ng mundo. Opo, sir, kayo pa po ba ay nag-advise pa rin sa mga legal na bagay-bagay kay former President GMA ngayon? Nakakapag-usap pa naman kami at paminsan-minsan pag meron siyang gustong isangguni sa akin, ay pumupunta ako sa kanya. At galing ako sa kanya 2 weeks ago at nag-usap naman kami. Andun pa rin yung aking serbisyo sa kanya bilang isang abogado at bilang isang kaibigan. Alam nyo si GMA, magkaibigan sila ni BP Sara. Opo, ating pong maalala na malapit itong si VP Sara Duterte kay former President Gloria Macapagal Arroyo at nung matanggal nga siya sa isa sa mga matataas na posisyon sa Partido Lakas CMD, ang reaksyon po ni VP Inday ay resignation. Now, bago po naging Pangulo ng Pilipinas, naging VP din po ito si former President GMA. Ano po ang masasabi niyo ngayon, Attorney Alambino, sa mga nangyayari ngayon sa Vice Presidente? Well, mahalaga ang posisyon ng Vice Presidente ng Pilipinas dahil sabi nga, alinsunod na rin sa ating saligang batas, isang ano na lang yan, tibok ng pulso na lang yan, ay siya na ang ating Pangulo. At kaya pangalagaan natin ang ating Vice Presidente. Kahit sino pa man ang nakaluklok dyan, respetuhin natin ang opisina na kanyang hinahawakan. Correct. At kailangan ibigay sa kanya ang kaukulang respeto. Dahil hindi naman siya appointee ng Pangulo kung hindi hinalal yan ng sambayan ng Pilipino. Yes. Ibinigay ng sambayan ng Pilipino ang kanilang tiwala at suporta sa kanya na kung ano pa man at may hindi magandang mangyayari sa nakaupang Pangulo ng Pilipinas, siya ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Na siya ang susunod na mamumuno ng bansa. Kaya importante na yan ay respetuhin ng sambayan ng Pilipino. Kaso, yung napanood nyo ba? I'm sure napanood nyo to, yung trato ng pulis, nung isinakay si Attorney Zalaika Lopez doon sa ambulance. Tapos ando doon pa si BP Sara, may mga tao pa. Isasara ba naman yung pinto? O, di ba? Asa na nga sinasabi doon na respeto? Di ba? Kung maipit yan, kahit ano pa niyan, siya pa rin ang BP ng ating bansang Pilipinas. Di ba? Opo, at mukhang may nagbabadyang ikatlong impeachment case laban kay VP Sara. Attorney, sa inyo pong karanasan bilang abogado, may panahon pa po ba ang Kamara, ang Senado? Dahil malapit na po ang campaign period. Alam naman po natin, political issue po ang mga politiko rin ang magiging magpapasya kung guilty ba ang VP o hindi sa mga ibinabatong issue sa kanya. Siguro liwanagin natin yung proseso na tinatawag nating impeachment. Ano ba ang katumbas ng salitang impeachment sa Tagalog o sa wikang Pilipino? Ang ibig sabihin po ng impeachment ay inaakusahan ang isang tao ng hindi kanais-nais na ginawa niya na salungat sa saligang batas kung kaya inihahain ang isang akusasyon sa Kongreso ng Pilipinas upang maaari siyang matanggal sa pwesto na kinaluluklukan niya o kaya ay masensyon or maripriman. Depende na po yan sa magiging hatol babaya ng Senado kung ang impeachment ay ihahain ng Kongreso o yung mababang kapulungan sa Senado. Itong mga nagsampa ng mga kaso ngayon ng impeachment sa Kamara de Representante. Kung ano-ano yung kanilang mga binabanggit dyan ay malamang ito yung sinasabi ng provision ng Constitution sa Article 11, Section 3 ng ating Saligang Batas 1987 Constitution. Ito yung accountability of public officers. So, ang mga grounds for impeachment o pwedeng akusasyon dyan ay treason, bribery, graft and corruption,
betrayal of public trust at saka other high crimes. Alam naman po natin na ang mag-i-initiate ng impeachment ay yung mababang kapulungan. At ang mababang kapulungan, anuman ang sabihin ng nakaupong Pangulo ng Pilipinas, susunod po ang mababang kapulungan. Kaya walang magtatagumpay na impeachment diyan sa mababang kapulungan kung wala po ang basbas ng palasyo ng Pilipinas. Maliban naman kung ang inaakusahan ng impeachment ay yung mismong Pangulo ng Pilipinas. Yes. At ano ba ang kinakailangan boto Ayun para na. maihain yung reklamo sa Senado? Kailangan ng 1/3 of the total members ng House of Representatives ang boboto o 103. yung mga reklamong impeachment na inihabla na ng kung sino man yung mga nagre-reklamo ay maidadala o mapapadala sa Senado. So ulitin ko, anuman ang gagawin ng House of Representatives, maging yan ay pagpasa ng batas, pagpasa ng resolusyon, o kaya'y paghahain ng impeachment sa Senado, meron at merong basbas yan ang palasyo ng Pilipinas. Kaya kung yung katanungan ay meron pa bang panahon para Teka lang. Pero bakit? Ano lang, hypothetical lang. Hypothetical. Pero bakit sinabi ni Pangulong BBM, according na rin sa kanila, na hindi siya sang-ayon sa impeachment o pinapatigil niya kasi nga waste of time. Pero dito, according kay Attorney Raul Lambino, ng itong veteranong lawyer, na meron daw yan basbas sa Pangulo. Takaw! ihain ang impeachment dyan sa Senado at ipapasabayan ng Kongreso ng Pilipinas o mababang kapulungan. Magdedepende po yan kung ano po yung sasabihin ng palasyo at susunod yung mga congressmen dyan. Kung sabihin ng palasyo na wala ng panahon, itigil nyo yan, ay walang matutuloy na impeachment. Pero pag ang basbas ay meron, ay matutuloy yan kahit na ano pa man po yung magiging dahilan yan. Madali lang po ang mag-akusa. Ang mahirap lamang po ay kung meron pa silang pruweba. Pero pag yung paghahain ng impeachment, madaling-madali po nilang gagawin yan kung gugustuhin po ng palasyo. Opo. Pero nauna na po nagbigay ng mungkahi ang Pangulo. Yan, Attorney yan sinasabi Lambino, ko. na ayaw niya na masampahan dahil hindi naman na ito nakakatulong sa mga waste of mayoryang time mga daw. Pilipino. After nun, nakadalawa lang so far. Ngayon, may mga report na mukhang 3 impeachment cases ang ita-file sa Vice Presidente. So, parang nangangahulugan na walang boses ang Malacanang sa Kamara. Ganito kasi yan, yung paghahain ng pagsasampa ng impeachment case ay pwedeng kahit na sinong mamamayang Pilipino ang magsampa. So, nabasa natin sa pahayagan na mayroong mga grupo, hindi ko nababanggitin yung kanilang mga pangalan, ang nagsampa ng reklamo. Meron na bang nag-endorso sa reklamo nila na congressman? Kasi kung wala, hindi yun papansinin ng Kamara. Pero pag ang nagreklamo ay isang membro mismo ng Kamara, at sa tingin ko ay itong mga makabayan group na tinatawag natin, ay sila ay nagsampa ng kaso at meron na namang mga susunod pa magsasampa. So ibig sabihin yun, kailangan pansinin na yan ng Kongreso ng Pilipinas. At ito ngayon ay titignan nila kung sapat ba yung forma, meron pang batayan, at meron pang calendar dyan na maghahain na sila ng kanilang resolusyon. So yan ay papasok na sa kaukulang committee. At ang kaukulang committee dyan ay yung Committee on Justice, most likely yan ang didinig dyan. At kung ano man magiging resolusyon ng Kongreso mamaya ng Committee on Justice, pupunta na yan sa plenaryo. Uulitin ko, kung talagang yung sinasabi ng Pangulo na wala nang panahon, tigilan mo na yan, at kailangan asikasuhin natin itong ating bansa, at total election na next year, wala nang panahon dyan, ay sana totoo yung ganun na payo o kaya mensahe ng Pangulo o ng Palasyo. Pero pag itutuloy pa rin yan ng Kongreso ng Pilipinas, ay ibig sabihin ay taliwas doon sa sinasabi sa ginagawa. Dahil tulad ng sinabi ko, walang anumang aksyon ang Kamara de Representante dyan ang papasa kung wala po ang basbas ng Pangulo. O yan po yung talagang kaugalian dyan. O kaya yan po yung parang tradisyon dyan. Kaya hindi maaaring magkaroon ng isang speaker o kaya maging mataas na ang katungkulan na congressman dyan sa mababang kapulungan kung wala po ang basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Pero itutuloy na Itutuloy na. Nilalakad na nga nila yung pangatlong grounds, yung pangatlong impeachment, nilalakad na nila. Ng mga binabalisaw-saw. Sa messaging naman po, Attorney Lambino, sa taong bayan, dahil ultimately, susubaybayan ng taong bayan ang mga proceedings dyan sa mababang kapulungan. Pero ang malinaw dito kasi, ang impeachment ay isang magastos. Pangalawa, iyan ay magkakawatak-watak ang bansa. Marami ang masasaktan. Masasakripisyo ang ekonomiya ng Pilipinas. At yung taong bayan ay maaaring magkaroon ng kaguluhan. Pwedeng mangyari yun. At yun ay sana huwag na nating hintahin pa. Hindi na sana matuloy yan o hindi na ipagpipilitan pang gawin yan. Kasi 32 billion alalahanin natin. 32 million na Pilipino ang bumoto kay Vice President Inday Sara.
hindi pwedeng baliwalain natin yung boses ng 32 million. At palagay ko, Nako, yan ang sinasabi ko. Nako, 32M yan, 32M yan. Nako, sinasabi ko. Magkakagulo talaga yan pag nangyari yan. O, ang tabayanan nyo yan dito sa atin sa Joe Malone TV. Talagang mahaba-haba pa to. At marami pa tayong pag-uusapan, mahaba-haba pa to. At talagang talakayin at abangan natin kung ano yung mga mangyayari. ay dyan. hindi papayag ang Pilipino Correct. na matatanggal si Inday Sara Correct. sa kanyang posisyon. Kung sakali man na makuha yung 1/3 na boto ng Kongreso. mga membro ng Kamara para maisampa yung kaso sa Senado, ay sa tingin ko hindi rin makukuha yung 2/3 sa Senado para siya ay makunti o kaya matanggal sa pwesto Yung 16. bilang vice presidente. Kaya ang aking palagay dyan ay isang malaking istorbo sa ating bansa, malaking sakripisyo para sa ating bayan, at ang kahirapan sa ating bansa ay laganap. At kailangan ng pamahalaan ngayon, lalong-lalo na ang Kongreso ng Pilipinas at ang Senado, at siyempre ang Palasyo, pagtuon ng pansin muna itong mga problema ng sambayanang Pilipino na hindi politika. Kasi ang impeachment ay isang political action kasi yan eh. Political lang yan, hindi naman po yan para matugunan ang kahirapan o ang problema ng bayan. Bagkos magdadagdag pa ng malaking problema sa sambayanan yan pag yan ay kanilang ipagpipilitan at itutuloy na gawin. Sir, bago lang si partner Admar, malapit po kayo kay GMA. Kongresista po ngayon si Madam. Hahayaan niyo po ba, tingin niyo, sa pagkakakilala niyo po sa inyong dating kliyente, na may impeach ang Vice Presidente? Ano sa inyo, napag-usapan po ba ninyo yan, sir, nung 2 linggo nakakaraan na kayo po ay nagkaroon ng huntahan sa dating Presidente ng Pilipinas? Nung nagkausap kami 2 weeks ago, hindi namin napag-usapan yung tungkol dyan sa mga hakbangin na pwedeng gawin nila kay Vice President Inday Sara. Pero sa aking palagay ay nakaranas din ng ganyang kahirapan si dating Pangulong Gloria Arroyo, siya ay Pangulo pa. Kung ilang mga reklamo ng impeachment ang inihain ng mga katunggali niya sa politika. At hindi naman nagtagumpay yan, naging mainit yung mga debate doon sa Kongreso nung mga panahon na yun, pero hindi nakakuha ng 1/3 na boto yung mga nag-ain ng reklamo na impeachment kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero yung ombudsman na nakatalaga noon na inappoint ni dating Pangulong Gloria Arroyo na hindi naman nagtapos ang kanyang termino nung bagong presidente na si dating namayapa ng presidente Noynoy Aquino, si Ombudsman Mercedes Gutierrez, na-impeach siya. Na-impeach siya sa House of Representatives. Pero bago mag-umpisa yung hearing sa Senado, minabuti ni Ombudsman Mercedes Gutierrez na mag-resign na lamang sa kanyang pagiging ombudsman kaya hindi na nagkakaroon ng hearing sa Senado. Sa ating history, ng impeachment magmula noong 1987, dadalawa pa lamang ang nai-impeach, si dating Pangulong Joseph Estrada at si dating Ombudsman Mercedes Gutierrez. Kaya tingnan natin kung itutuloy pa rin ng Kamara yan na ipagpatuloy yung impeachment na inihain ng kung sino man mga nagreklamo at babaliwalain nila yung binabanggit ng Pangulo na huwag nang ituloy yung impeachment ay kung makakakuha nga ng 1/3 na boto. At tulad ng sinabi ko, ano ba lang magiging aksyon ng Kamara dyan ay kung ano ang nais ng Palasyo, yun ang masusunod. Ayun, kita nyo na, kita nyo na. Kung ako tatanungin, nakikita ko na ipupush talaga. Pero sila, Attorney Sal Panelo, talagang merong mga backup eh. Kahit sila, alam nila na itutuloy kasi sinimulan din eh. Itutuloy kasi nga, yun lang talaga yung nakahadlang sa kanila, si BP Inday Sara. So, ang inanais nila, pagka na-impeach nila si Sara, hindi nila mapapatakbo sa 2028 presidential election. Kasi alam na natin na talagang tatakbo. Siya na next eh. Siya na talaga, di ba? Pagka panalo pa lang ni BBM noong 2022, alam naman natin na talagang si Inday Sara na yung next na magiging presidente. Di ba? Talagang yun ang harang sa kanila. Kaya talagang itutuloy nila to. Itutuloy nila to. Yun nga lang talagang yung 32M na bumoto kay BP Sara, hindi yan basta-basta. Di ba? Baka magkagulo. Tapos election pa next year. Di ba? Oo, hindi ko alam. Pero hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit nasabi ni BBM na waste of time. O syempre kasi nga siguro sila nakakaalam pero according dito kay Lambino naman may basbas daw ng Malacanang o ng Pangulo yung impeachment. Sila may sabi niyan, hindi ako narinig nyo naman. Di ba? Kaya medyo according naman kay Sal, strategy yan taktika
yung impeachment complaint na yan. No? Pero may mga backup na rin sila, which is si Robin Padilla nga, ang worst comes to worst, na pwede nilang ilagay. No? Ay, hindi pala worst comes to worst. Kumbaga, yung worst case scenario, si Robin Padilla yung isasalang nila sa presidential 2028 election. Kung hindi matutuloy, ay kung matutuloy yung impeach sa kanya. Gusto ko marinig yung opinion nyo, mga kayon. Gusto ko marinig, i-comment nyo dyan. Una, i-comment nyo dyan kung saan kayo nanonood. At kung sino yung sinusuportahan yung politiko. Tapos kung anong masasabi nyo doon sa statement ni Atty. Sal Panelo na si Robin Padilla yung isasalang nila sa 2028 presidential election. Yun lang naman, plan B o kumbaga backup plan ng grupo ng mga Duterte. Di ba? Gusto ko marinig. Gusto ko. Hindi pa tayo tapos, hindi pa. May ano pa to. May tanong pa to sa SMNI. Attorney, magandang gabi po, si Admar po ito. Sir, marami talaga nagsasabi na itong proseso ng impeachment trial ay political ito. And kung naghahanap talaga, kung gusto talagang mapatunayan itong mga akusasyon laban kay Vice President, bakit hindi na lang sampahan ni diretso sa korte or sa ombudsman itong mga seryoso nilang mga alegasyon at bakit kailangang idaan pa sa impeachment? Sa tingin niyo po? Tama yan, dahil ang Vice President naman ay walang immunity from suit yan. Hindi katulad ng nakaupong presidente ng bansa, alinsunod sa ating saligang batas ay he is immune from suit o hindi siya pwedeng masampahan ng reklamo sa korte. So kung talagang may violation ang na ginawa si Vice President Inday Sara, kung ano man po yung mga inireklamo laban sa kanya, mabuti nang sampahan siya ng kaso at maimbestigahan ng tama. Pero siyempre, itong mga tunggal sa politika ni VP Inday ay hindi nila palalampasin yan. Siyempre. Reality is... Siyempre, hindi nila gagawin yun. Kasi siyempre, talagang ito ang gusto ng mga balisaw-saw. Tignan nila yung 2028 elections na. So, kaya gusto nilang mawala na sa larangan ng politika si Vice President Inday dahil pag nga naman nagtagumpay yung kanilang plano na siya ay matanggal sa pagka-vice presidente, ay hindi na siya pwedeng lumahok na kandidato sa 2028 dahil pag siya ay na-convict sa impeachment sa Senado, maliban sa removal from office, ay permanent disqualification to hold any office in government ang magiging desisyon. So, iyon ang isang estratehiya na gustong gawin ng mga kakatunggalin niya sa politika sa 2028. So, habang maaga pa, gusto na nilang mawala sa eksena si VP Inday Sara. Pero sa aking palagay, ang sambayan ng Pilipino ay hindi papayag sa ganon. Opo, and sinasabi nga rin ng ibang mga eksperto na hindi ito magtatagal, no? Yung kumbaga parang kukulangin ang oras dahil nga election ilang session na lang ang Kongreso. And at the same time, papasok na rin tayo dito sa eleksyon, panahon ng eleksyon na next year, attorney. So itong mga paghahain talaga ng impeachment, malino ito, inuutay-utay pa nga, ang nabanggit pa, meron pang pangatlong batch na magsasampa ng maghahain ng kaso. So merely, paninira lamang ito sa pangalawang Pangulo at parang wala talagang pagnanais. Kung meron talaga silang nakikitang may kasalanan ng pangalawang Pangulo, wala silang pagnanais na gustong makamit yung hustisya, kundi paninira lang talaga. Malinaw naman yan. Talagang yun ang purpose dyan para siraan si Vice President Inday. At yun naman talaga. Yung mga ibang mga naghahain ng impeachment ay magkaroon sila ng media mileage din kasi mga iba sa kanila ay kakandidato rin sa pagkasenador sa susunod na halalan. So, meron silang media coverage na maalala yung kanilang mga pangalan na sila ay nandiyan sa media. Kaya sinasamantala din nila yung pagkakataon na magkaroon sila ng media mileage. Pero ang pagkakamali nila, matalino na ngayon ang mga Pilipino dahil nga po meron na po silang mapagkukunan ng impormasyon galing sa social media. Halos lahat ng Pilipino ay may hawak ng smartphone. Madali na po nilang madidetermine ngayon kung alin ang tama at mali. At ang kanilang ginagawa ngayon na paghahain ng impeachment, yung paninira nila kay Inday Sara, alam ng karamihang Pilipino na mali ang ginagawa ng mga taong ito. So, hindi sila magtatagumpay sa ginagawa nilang paninira kay Inday Sara, hindi sila magtatagumpay sa pamumulitika nila, hindi sila magtatagumpay sa hindi nila pagtugon sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino at sa mga iba't iba pang dapat na gawin nila para mapaundan sana ang ekonomiya ng Pilipinas. Attorney, itong sigalot sa politika dito sa ating bansa, ito ba'y makakatulong sa kasalukuyang kinakaharap na problema ngayon ng sambayan ng Pilipino, yung mataas na presyo ng mga bilihin? Siyempre hindi. Makakaakit ba tayo ng marami pang mga mamumuhunan sa ibayong mula sa ibayong dagat, mula sa mga mga foreign investors dito sa usaping ito, or mas lalo lang na magdadagdag sa pasanin ni Juan de la Cruz?
Ang nakakabahala na dapat malaman ng ating mga kababayan, hindi lamang po yung mataas yung presyo ng pagkain o yung mga basic needs Necessity. ng tao. Kung hindi, meron pa ba tayong mabibili? Kung meron tayong pambili, ay meron ba tayong mapagkukunan? Dahil sa hindi lamang po ang Pilipinas ang nakakaranas ngayon ng mataas na bilihin, kung hindi kahit sa ibang panig ng mundo. At medyo limitado ang supply, lalong-lalo na ang sa pagkain. Yung mga malalaking mga bansa na nagtatanim ng palay, ng mais, ng trigo, at ng ano pa mang mga pagkain, ay pati sila ay meron silang limited supply sa ngayon. So, yan dapat ang isang pagtuon ng pansin natin. No? Yung meron ba tayong mapagkukunan o meron ba tayong maitatanim para magkaroon tayo ng aanihin dito sa ating bansa. At siyempre, yung presyo, masyadong mataas ang presyo ngayon ng bilihin. Hindi lamang po ng bigas, ng mais, pati mga gulay at pati mga iba pang pagkain sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan ang isang napakalaking problema. Tungkol naman po sa mga dayuhang mamumuhunan, talong-talo Investor. tayo ng ibang bansa na dito sa ASEAN. Dahil mahina po yung mga infrastruktura natin. Hindi naman pupunta dito yung mga investor kung yung infrastruktura natin ay ganito, tulad ng Correct. mataas na singil ng kuryente dahil wala pang mga bagong mga power plants na iyon sana ang magiging isang infrastrukturang pagtuunan upang magkaroon po ng tinatawag na manufacturing industry dito sa bansa. At syempre yung ating mga highways, airports, ports, wala rin, hindi rin nagagawa dahil yung mga naumpisahan na mga infrastruktura nung panahon ni dating Pangulong Duterte na foreign assisted projects, mga malalaki ito na big ticket projects ay hindi napupunduhan. So, kailan matatapos ito? Pag hindi po natapos yan, hindi po pwedeng magpuntahan dito ang mga investors dahil yung ating mga karatig bansa sa ASEAN, mas magaganda po yung kanilang infrastruktura. Magpunta ka sa Thailand, Oo naman, Malaysia, Diyos ko. Indonesia, Cambodia, Singapore. Vietnam, magaganda na po yung kanilang infrastruktura. Pati ang Laos, ang ganda na ng infrastruktura ng Laos kumpara po dito sa atin sa Pilipinas. Kaya medyo sa tingin ko, ito yung dapat pagtuon ng pansin ng Kongreso ng Pilipinas, ng Senado at ng Pangulo ng Pilipinas na unahin muna itong usapin tungkol sa ekonomiya at yung politika ay hayaan na mo ng matapos ang eleksyon sa kaso wala 2025 at 2028. Pero ang pagtuon ng pansin sa ngayon, itong kaukulan, itong kinakailangan nating mga tulong para sa mamamayan, infrastruktura at pagkain na kailangan ng sambayan ng Pilipino. Opo, huli na lang siguro, Attorney, bilang VP for International Affairs ng Partido PDP, sa iyo pong pamamasyal sa ibang mga bansa, ano pong mga comment ng mga kapitbahay natin sa mga nangyayari all the way along? Yan. Akala natin matatag yung unity team. Vice President Inday Sara at Pangulong BBM. Pero ngayon, wala pang ang eleksyon, gusto nang ipa-impeach ang bise ng termino ay hanggang 2028 pa. Ano bang mga sapantaha, Attorney, ng mga kapitbahay natin sa Asia at iba pang mga bansa? Madalas pong makausap itong ating mga kaibigan sa ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore. At pati sila ay nababahala sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Dahil masyado pa rin tayong naniniwala at sumusunod sa mga gusto ng mga Amerikano, sabihin na natin, at saka yung Correct. mga Europeans, ng mga colonial masters Correct. natin. Andun pa rin yung colonial mentality natin na kung ano ang sabihin sa atin ng mga dayuhang sumakop sa bansa ay sunod-sunuran po tayo. At Mismo. itong mga ibang bansa dito sa ASEAN, nakita naman natin kung paano umunlad ang Malaysia, ang Singapore, Indonesia. Lahat po yan, pati Vietnam, lahat po yung mga bansang yan, na-colonize din sila Ang Indonesia kinolonize ng Dutch o Netherlands. Ang Malaysia kinolonize yan ng Britanya at ng Japan. Ang Vietnam kinolonize yan ng France. Ang Kulelat na naman ang Pilipinas. ng Amerikano at Espanyol at saka Hapon. Pero tayo lang yung bansa na hindi pa rin natin talagang hinahangad na magkaroon tayo ng kasarinlan ba. Pero sa ibang bansa, itong ASEAN, dito lang sa ASEAN, Nangunguna na sila. nagpa-participate sila doon sa mga usapin tungkol sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Tayo huling-huli tayong naging member o niratify natin yan Yung Free Trade Agreement ng 10 bansa sa ASEAN plus kasama ang China, ang South Korea, Japan, Australia at New Zealand, ay tayo ang huli na nag-ratify dyan. Dahil ino-objectan kasi yan ng Amerikano malakas ang objection ng Amerikano dyan sa RCEP. Pero sa wakas niratify din natin. Pero medyo huli na tayo dahil yung mga ibang Huli bansa na dito sa talaga. ASEAN at saka itong 5 bansang maunlad dito sa Asia Hindi parang ay malakas na yung ugnayan nila sa pagkakaroon ng trade relations. So sana makahabol tayo at Yeah. nang sa ganun ay kahit paano mabigyan ng magandang pagkakataon ng mga Pilipino magkaroon ng sapat na trabaho at hanap buhay dito sa bansa. O, ito yung si Attorney, yung sa partner, sa mga nag-aaral ng buga siya dyan. Siya yung sa Lambino versus Comelec, yung Lambino petition sa Chacha. Oo, sa Oo, pag pinag-usapan natin ang pagbabago ng saligang batas, alam naman po ninyo hindi ako nagbabago niyan ng
pananaw na kailangan talagang baguhin itong 1987 Constitution kasi tulad ngayon, nakita na lang natin, dito na lang sa issue ng impeachment, itong impeachment ngayon, masyadong madaling abusuhin itong Tinututukan. provision ng Constitution tungkol sa impeachment at maaaring gamitin yan na isang political weapon laban sa isang magaling at mabuting opisyal na katulad ni Vice President Inday Sara. Dahil nga po, yung mga kalaban sa politika, katulad yan, yung binabanggit ninyo, ang parang masyadong aktibo dyan ay itong mga kaliwang grupo na alam naman natin na ang kanilang pinaglalabang ideolohiya. Alam po ninyo, magkaiba po yung Communist Party of the Philippines at saka yung Communist Party of China. Kasi yung Communist Party of the Philippines hindi naman lang nila sinusulong yung talagang ideolohiya ng komunismo kung hindi para sa kanila terorismo yung kanilang mga ginagawa magkaiba yung ideolohiya ng komunista dito sa Pilipinas at saka sa komunista sa Vietnam, komunista sa Laos, komunista sa China. So yan ay dapat nating ipaliwanag din sa mamamayan na magkakaiba po yung mga ideolohiya na yan. Depende na po sa mga namumuno. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat sa pagkataon at mabuhay po ang sabay ng Pilipino. Maraming salamat si Attorney Raul Lambino, isa sa mga opisyal ng PDP Laban, at the same time senatorial candidate din po. Ngayon na parang wala na ako masasabi pa, nasabi na nila lahat no? Nasabi na ni Atty. Lambino yung mga Pero ito, tatanong ko sa inyo ito na lang. Para doon sa mga masugid na manonood natin, doon sa mga DDS supporter natin na nanonood dito sa kasulukuyan, anong masasabi nyo doon sa impeachment na hinain kay BP Sara? Pabor ba kayo na ma-impeach? Siyempre hindi, lalo-lalo na yung mga taga-DDS. So okay ba sa inyo yung taktika nila Duterte na si Robin Padilla, yung isasalang nila ngayon? Wala na rin ako nakikitang iba no? Pwede rin naman si Bongo, pwede rin naman si Bato de la Rosa, for as long na kaalyado ni Duterte, syempre yun yung isasalang nila. Ngayon, 32 million yan. Pag nangyari ang ganyan, makonvict si BP Sara Inday Duterte, 32 million yung bumoto. Wag nilang isasawalang bahala yun. Baka mamaya matuloy talaga yung people power tree sa EDSA na yan. Diba? Kasi kita nyo naman yung panggigipit, yung talagang yung determinado na talagang ma-impeach, ma-convict si BP Sara para talagang wala na silang hadlang. Magagawa na nila. Diyos ko, kawawa itong Pilipinas na talaga. Huwag natin hayaan. 32M tayo. Huwag natin hayaan na mangyari yon. Well, ako hindi ako naniniwala. Naniniwala ako na hindi matutuloy Lalo na doon sa mga time frame, di ba? Parang feeling ko hindi siya matutuloy. Feeling ko ganun talaga. I strongly believe na hindi siya matutuloy. Pero kung matuloy man siya, parang okay na rin sa akin si Robin Padilla ang isa lang. Total, Duterte pa rin naman na mag-aano nun ang mag-handle nun. Di ba? Kayo, gusto kong marinig yung opinion nyo. Kung saan man kayo lupalop nanonood, i-comment nyo down below. Tapos gusto kong marinig yung opinion. Nagbabasa ako, minsan ina-heart ko. Nagbabasa ako ng mga comment nyo. Gusto kong marinig yung opinion nyo regarding this. Kung sa impeachment ni VP Sara para doon sa mga 32 million na DDS supporter, wag kayong papayag. Wag tayong papayag na ma-impeach ang VP Inday Sara natin.